Hello everyone! Welcome back to my channel. So sa video na to ay magbibigay lang ako ng aking weekly update. So andito na tayo sa week number 158. And yes, 158 na po tayong nag-i-invest consistently dito sa Philippine stock market gamit itong dividend investing strategy. So nag-start nga ako since January 2023 at ngayon andito na tayo sa January 2026. So ito yung second week of January na update natin. So ngayon papakita ko dito sa video na to lahat ng mga nangyari for this week and magkano na yung aking dividend investment portfolio. So sa mga bago pa lang dito sa akin channel, pinapakita ko lahat dito yung mga ginagawa ko, like yung mga binibili kong dividend stocks, yung mga dividend income na natatanggap ko, magkano ini-invest ko weekly, tsaka yung total na kinita ko dito sa investment ko sa stock market. So ngayon, punta na tayo dito sa aking Dragonfly account. So yung market ay nag-close sa 6,347.35. So punta tayo dito sa dashboard kasi dito yung regular portfolio ko. So for this week, meron tayong dinagdag na bagong stock, no? So meron na tayong 2, 4, 6, 8, 10 stocks dito sa regular portfolio ko. Ang bago dito ay ang Maynilad. So sa Pera Plus na portfolio ko naman, meron ako ditong tatlong stocks which is Keepers, Metrobank, tsaka MREIT. So for this week, wala akong ginawa dito sa Pera Plus ko. Kung makikita nyo dito sa 2026 contributions ko, wala pa tayong na-contribute for this year. Yung annual limit kasi ng Pera Plus ay 200,000. So, makita nyo, wala pa ng investment dito sa Pera Plus. So, dun tayo pumunta sa regular account ko kasi dun ako nag-transact for this week. So, for this week, ang ginawa ko is nag-invest ako ng additional 15,000 pesos. So, binili ko lang yun. Bali, tatlong trades yung ginawa ko sa Maynilad. Dito tayo sa transactions para makita nyo. Ayan. Kung makita nyo, meron tatlong 5,000 investment yan. Deposit ako noong January 5 ng 5,000, January 5, tsaka January 8. So, binili ko lang ng Maynilad. Iba-ibang presyo yon. May nabili ko sa 17.52, may nabili ako sa 17.58, at may nabili ako sa 17.12. So, total niyan is 800 shares. So, kung titingnan nyo dito, meron akong 800 shares. Tapos, yung average cost ko ay 17.4438. So, yun lang yung ginawa ko for this week. So, ngayon, puntahan na natin yung kabuuang portfolio ko. So, ayan. Ito na yung ating portfolio for week number 158. So, dito yung mga regular stocks ko. Dito yung sa Pera Plus na mga stocks ko. So, ito yung mga market price nila nung nag-close yung market this week. At ito naman yung mga average cost ko na nabili ko yung mga stocks na to. So, ito yung mga total market value ng mga stocks na hawak ko. Computed na dyan yung mga taxes and fees. Ito naman yung cost of investments ng mga stocks na hawak ko, which is average cost multiplied by number of shares. So, kung titingnan natin yung gain ng aking mga stocks na hawak, yung loss lang tayo dito ay si Maynilad, si MREIT sa Pera Plus ko, at si Globe. Based to sa price action o yung paggalaw ng presyo ng mga stocks. Sa dividend naman, yan, yung pinakamalaki pa rin is AREIT, which is 2,500. And itong China Bank Maynilad Keepers, wala pa tayong natatanggap na dividend galing sa kanila. So, kung titingnan natin yung total gains and losses ko per stock, yun, yung pinakamalaki dito is itong 4,300, which is from AREIT. Kasi mataas yung gain natin, 1.7 sa pagtaas ng presyo ni AREIT.
at sa dividend income. Kaya siya yung pinakamataas. Sumunod dito is itong 3,900 which is BPI. So si BPI yung pinakaano natin, no? Pinakamataas na gain natin when it comes to price movement. And ang top 3 na stock natin is itong 3.7 na gain which is RCR. So yung mga REITs talaga yung top performing dito sa ating portfolio. So yield on cost naman, yan, pinakamababa dito si Jollibee. Syempre Jollibee is not really a dividend stock, but binili ko pa din siya, inad ko pa din siya dahil sa magandang dividend growth niya. And of course, decades na to na bibigay ng dividends na walang palya. Ayan, so pinakamababa Jollibee, sumunod na pinakamababa is BDO. Yan, hindi naman to mga dividend stocks talaga, pero maganda yung kanilang dividend growth. Kaya inad ko pa din sila dito sa aking portfolio. And yun, pinakamataas dito, syempre itong mga Pera Plus na stocks natin, dahil sa Pera Plus walang dividend tax. Kaya computation niya is talagang wala na tayong binawas dito. Kasi itong nasa regular account ko, meron akong binawas na 10% na dividend tax, kasi talagang totoong matatanggap natin pera is 90% lang ng dividend income na binabayad sa atin. Kasi yung 10% ay binabayad natin sa tax. Kaya ito yung mga estimated annual dividend ko per stock. Kaya punta na tayo sa dashboard para makita yung total talaga. So sa investment natin for January 2026, yan, 15,000 na yung na-invest ko. Total of 315,000 ang na-invest natin for month number 37, January 2026. Yan. So, total cash invested is 315. Market value ng ating investment ay 360,506. Yung gain ng ating investment ay 45,506.80. Percentage gain natin ay 14.45. So, meron lang akong cash available na 1,500. Yung estimated annual dividend ko is 16,127. So, i-compare natin sa last week yan. Ito yung last week ko. Estimated annual dividend ko is 15.4. At least nadagdagan siya ng mga 700 dahil sa pagbili natin ng Maynilad na stock. Ito naman yung estimated monthly dividend ko. Ito yung net na to, bawas na yung tax. Ito yung parang passive income ko per month. Meron na akong 1,300 kahit wala lang akong ginagawa at tumatanggap lang ng dividend income galing sa mga investments ko. So ito yung average na yield on cost ko kung pinagsama ko lahat ng mga stocks na yield on cost. So stock allocation, yung goal natin dito is pababain ang merong matataas na allocation, which is Jollibee, A-REIT, Globe, and BDO. So ganito yung gusto kong allocation per stock, 10% lang yung pinakamataas. Kaya it's either dadagdagan natin tong mga maliliit na allocation natin or magdadagdag tayo ng bagong stock sa aking portfolio. Industry allocation naman, kaya ako dinagdag si Maynilad dahil gusto kong mag-diversify sa another industry, which is utilities. And since wala akong power utilities, ang meron pa lang ako ay water utilities, which is si Maynilad. So pinakamataas sa industry natin is mga REITs, yung A-REIT, RCR, tsaka M-REIT na hawak ko. And sumunod dito is mga banks, which is China Bank, BPI, BDO, and Metrobank. Sa telecom, meron akong Globe. And sa food and beverage, meron akong Jollibee and Keepers Holding. So walang pinagbago itong ating dividend income by year since wala pa tayong natatanggap na dividend or wala pang nagde-declare ng dividend for this year. Dito naman sa dividend income by stock, wala ring pinagbago to. Sa yield on cost, ito yung mga yield on cost ko per stock. Yan. Jollibee yung pinakamababa, BDO sumunod, and BPI ang sumunod. Pinakamataas si Metrobank sa ating Pera Plus at si M-REIT sa ating Pera Plus.
Yan, market value versus cash invested, 315 and 360K. Ito naman yung gain on investment. Kung makita nyo, pinakamataas tayo nga gain. All-time high tayo sa gain this week, which is 45,506.80 since nung nag-start tayo ng investment na to. Monthly dividend, wala pa tayong data for January 2026. So hopefully for this year, mabreak natin tong pinakamataas na dividend nung 2025. Ito naman yung ating trailing 12-month dividend income. Pinakamataas na tayo sa 17,140 sa December. So hopefully for January, parang wala naman tayong matatanggap for January, kaya siguro lang to, flat lang to. So ayun lang muna yung update ko for week number 158. See you on the next video.